Hi mga besh! Welcome back sa search ko to. Kumusta na kayo? At ito na naman tayo, kwento habang nagluluto. Alam nyo mga bishi, kung gaano ka-importante ang pagkain sa history ng Pilipinas? Kasi dati wala pa tayong fast food, wala pang Grab, wala ring milk tea. Ang mayroon lang mga sinaunang lutong bahay na galing sa ating mga ninuno. Imagine mo na lang noon kung wala kang asin. Parang wala ka ring wifi ngayon. Hindi mabubuhay. Kaya ang mga tao noon, todo diskarte. Nag-iimbento ng bagoong, ng patis, ng kung ano-ano. Basta lang may lasa ang ulam. Tapos besh, ang sili na pampagana natin sa Bicol Express, hindi naman pala talaga galing sa atin. Imported yan. Dinala dito noong panahon ng Kastila. Galing pa sa Mexico. So, technically, may halong international love affair ang Bicol Express. Parang long distance relationship na naging forever, at least sa kusina. At eto pa, yung gata ng niyog na halos lahat ng Pinoy dishes may version na may coconut milk. Dati pa yan, ginagamit ng mga ninuno natin. Kaya tinawag ang niyog na Tree of Life kasi halos lahat pwede pagkain, inumin, pangmedisina, pangkuskus sa sahig, at kung wala kang bola, pwede mo pang gawing laruan yung bao. Ang tunay na multitasker bishi. Hindi si ate girl, kundi ang niyog. Kaya isipin mo, bawat ulam na niluluto natin ngayon, may hugot sa history. Hindi lang simpleng recipe, kundi parang diary ng mga ninuno natin. Kaya pala hanggang ngayon, kahit anong mangyari, kahit high-tech na ang mundo, ang pinaka-comfort zone ng mga Pinoy ay pagkain pa rin. Kasi sa bawat subo, may kwento at minsan may punchline pa. Alam mo ba, Bishi, sobrang dami natin pagkain na parang kwento ng love life. Puno ng twist, turns, at minsan may anghang pa sa ending. Take note, kahit anong panahon, mula sa mga ninuno natin, pagkain ang naging center of life. Kasi dati kung wala kang pagkain, edi lagot ka. Wala pang Shopee noon na pwedeng magpa-deliver ng bigas. Kaya talagang to do efforts, magtanim at manghuli ng isda. Tapos, imagine mo, Bishi, nung panahon ng Kastila, hindi lang krus at espada ang dala nila. Dala rin nila yung mga pampalasa. Yung sili na nagpapasarap sa Bicol Express, galing Mexico yan, Bishi. Hindi yan original Pinoy. So, sobrang OFW din siya. Nag-travel long distance, tapos nag-settle dito sa Pilipinas at naging star ng mga putahing maanghang. Kumbaga, sa love story, siya yung dayuhan na natutong magmahal ng Pinoy. Yung gata ng niyog, yun ang OG. Bago pa nauso ang gata sa lata, nandyan na siya. Ang niyog, sobrang versatile. Pwedeng panggata sa ulam, pwedeng inumin, pwedeng pampakinis ng balat. Tapos yung bao, pwede pang gawing kulintang o laruan. Para siya yung ultimate friend, laging nandyan kahit saan mo kailanganin. Hindi siya marupok, Bishi. Ngayon, kung isipin mo, bawat pagkain sa mesa may kwento. Yung adobo, dati pang 16th century yan. Kasi dahil sa tuyo at suka, tumatagal kahit walang ref. Kaya siya yung long-lasting relationship ng mga ulam. Never nang cheat, never bumitaw, loyal.
Yung sinigang, ayon, siya yung hugot queen. Laging maasim, laging may pinagdadaanan. Pero kahit ganon, ang sarap balik-balikan. Parang ex na hindi mo malimutan, bishi. At eto, pinaka-cool. Yung mga fiesta sa atin, hindi lang basta kainan. Noon, yan yung version ng social media. Imbes na mag-post ng food pic sa IG, pinapakita nila sa mga kapitbahay at bisita yung pinakamabunggang handa nila. Kung baga, ang lechon noon, siya yung pinaka-viral sa content. Pag may lechon ka, certified, trending ka agad. Kaya kita mo, bishi, yung simpleng pagkain natin ngayon, may roots yan sa history habang kumakain ka ng Bicol Express. Hindi mo lang tiniis ang anghang. Tinatamasa mo rin ang centuries of culture, trade, at kwento ng mga ninuno. Ang saya isipin, di ba, na bawat subo may kasamang lesson, laugh trip, at minsan, kunting sluha kung nasobrahan sa sili. Kaya, remember, bishi, ang pagkain ng Pinoy, hindi lang pampabusog. Isa siyang kwento. Minsan, history, minsan, hugot, pero laging may punchline. Bishi, kung titignan mo talaga ang history ng pagkain natin, para siyang teleserye. May bida, may kontrabida, at plot twist. Halimbawa, noong panahon ng Amerikano, dumating yung hotdog at corned beef. Aba, ang mga Pinoy, napawaw kasi instant food na. Hindi na kailangan mag-igib ng tubig o magtadtad ng sangkap. Pero kung iisipin mo, bishi, corned beef sa isang lata, corned beef, diba? Corned beef, corned beef sa isang lata, minsan 3 kayong magkakapatid na ulam yan buong araw. Parang love life din, minsan konti lang pero pinaghati-hatian. At ito pa, yung kanin, grabe, siya yung totoong bida. Walang kanin, incomplete ang meal. Alam mo ba, bishi? Noong 1970s, may campaign ang gobyerno na magtipid sa bigas kasi super staple talaga siya. Kaya kahit may ulam kang pang international level, kung walang kanin, parang wala. Imagine mo, mag-samgyup ka, samgyup ka, tapos walang rice, parang selfie na walang filter. Tapos, yung halo-halo, bishi, hindi lang dessert, kundi representation ng Pilipinas. Kasi, tingnan mo, may saging, may gulaman, may beans, may yellow, may leche flan on top. Halo-halo siya kasi parang kultura natin. Mix of Spanish, Chinese, American, at syempre, original Pinoy. Kumbaga, siya yung multicultural barkada sa isang baso. At ang ending, kahit halo-halo yan, ang sarap pa rin. Just like Pinoy, kahit iba-iba tayo, masarap pa rin pag sama-samahin. Eto pa, punchline, bishi. Noon, kapag fiesta, uso ang kaldereta at mechado. Pero, alam mo ba na yung tomato sauce na gamit natin, imported yan noon, galing Mexico. Pero, syempre, Pinoy na Pinoy ang style kasi nilagyan natin ng atay, patatas, at kung ano-ano pa. So, parang relationship din. Nagsimula sa foreign influence. Tapos, binigyan natin ng sariling timpla. At huwag kalimutan ang kakanin sa bawat kanto. May bibingka, puto, kotsinta. Noon yan, yung version ng Starbucks
Starbucks at milk tea. Kapag may pesta o misa, bibili ka ng bibingka. Tapos may kasamang salabat. O, diba? O, merienda yan. Hindi mo kailangan ng cup sleeve para maging aesthetic. Pero, eto ang pinakakwela, bishi. Dati raw, sabi ng matatanda, kung magaling kang magluto, mabilis kang magkakaasawa. Kasi, the way to a man's heart is through his stomach. Ngayon, ang totoo, the way to a man's heart, baka through GCash at load. Pero, syempre, hindi pa rin mawawala ang charm ng luto mo. Sabi nila, kung may national hero tayo, may national ulam din daw. Walang iba kundi adobo. Pero, teka lang, hindi pa pala official title yun ah. Imagine mo kung may election sa mga ulam. Kandidato si Sinigang. Sisigaw. Ako ang tunay na pambansang ulam kasi maasim ako pero nakakagana. Tapos si adobo, chill lang sa sagot. Mga bish, hindi na kailangan ang kampanya kasi kahit sa ang sulok ng mundo, may nag-aadobo. Boom! Panis! Landslide winner agad! Alam mo ba, bishi, ang sisig pala, dati hindi pulutan, kundi pampagaling sa buntis. Yes! Yung mga kumakain noon, hindi para mag-beer, kundi para mag-folate. Pero ayun, sa mga barkada sa Pampanga, ginawa na nilang pulutan ngayon. Pag may nag-order ng sisig sa inuman, hindi na tanong kung buntis ka. Tanong na kung extra rice ka ba o extra beer. Balik tayo sa adobo. Sabi ng history, naging popular siya dahil sa panahon ng Spanish colonization para daw mas tumagal ang pagkain sa mainit na panahon. Pero ang kwela niyan, yung tiyuhin ko dati, minsan niluto niya yung adobo. Tapos nakalimutan niya, parang nagtagal, sobra sa suka. Ang bango, pero super asim, sabi niya. Para sa extra kick, besh. Tapos yung sinigang besh, classic yon. Pero alam mo ba, dati sa mga baryo, iba't iba ang timpla. Meron na may mangga, may kamyas, may tamarin. Ang kwela lang, besh, may isang kaibigan dati naglalagay ng ice cream sa sinigang. Kala mo matamis, pero acidic pa rin ang tawa namin. Halos na spill na yung sabaw sa tibol. At syempre, hindi pwedeng palampasin yung lechon. Sabi nila, naging famous siya sa mga fiesta at handaan dahil sa Spanish influence. Pero, kwela bes, minsan may batang nagtatangkang mag-ikot habang niluluto. Tapos, napuno ng sausawan ang sapatos niya. Alam mo besh, naalala ko rin yung kare-kare. Sabi sa history, naging popular siya sa mga handaan sa Maynila dahil sa peanut sauce at sa pagiging pambata friendly. Pero besh, may kakilala kong lola na minsan nilagyan niya ng sili yung sauce. Akala mo mild, pero nag-hall of fame ang mga bibig sa anghang. Tapos yung pansit, hindi lang basta noodles, sabi ng history. Simbolo siya ng long life at good luck. Pero nung bata pa kami, may pinsan kami na palaging nagtatangkang hatiin ang sobrang haba ng noodles gamit yung kamay niya. Ang kalat, tapos parang spaghetti fight sa dining table. Siyempre, yung halo-halo, di pwedeng palampasin. Gawa lang siya nung mainit na panahon sa Pilipinas para pampalamig. Pero besh, may kakilala kong kuya na minsan naglagay ng instant coffee sa halo-halo. Ang weird, pero ang saya ng reaksyon namin. Tapos, yung tinula, grabe rin ang kwento. Nagsimula daw ito bilang simple chicken soup.
para sa pamilya. Pero may isa kaming kapitbahay na tuwing tinola, lagi niyang nilalagyan ng extra ginger. Parang spa treatment sa tiyan, sabi niya. Hindi ko rin maiwasang isipin yung longganisa at tocino. Sabi, naging paborito sila dahil sa pork preservation bago dumating ang refrigerator. Pero besh, may pinsan kami na minsan inihaw yung longganisa tapos nilagyan ng ice cream sa ibabaw. Ang weird pero sabi niya para sa extra flavor. Kaya habang niluluto ko tong ulam ngayon, naisip ko ang sarap ng pagkain sa Pilipinas. Hindi lang sa lasa, kundi sa kwento at tawanan sa likod ng bawat plato. Kaya mga besh, kahit simpleng ulam lang ito, may history at halakhak na kasama. Tapos, yung laing mula sa Bicol, alam mo yon, chili at coconut milk, ang magic. Pero besh, may kaibigan kami na tinry yung laing sa ice cold smoothie. Kala mo, magiging healthy treat, pero grabe ang reaksyon niya sa anghang. At syempre, hindi pwedeng palampasin yung sisig. Sabi, gawa ito sa leftover parts ng baboy sa Pampanga. Pero may kakilala kong chef na minsan nilagay sa sisig ang chocolate syrup. Akala mo dessert, pero sizzling pa rin. Alam mo besh, naisip ko rin yung balut. Classic Pinoy street food. Sabi ng history, ginagamit daw ito noon para sa dagdag na protein lalo na sa mga hardworking farmers. Pero may pinsan kami na nag-try kumain ng balut sa school canteen. Tapos nagulat siya sa yolk. Tapos tumakbo palabas habang ang buong klase tawa hanggang hindi makakibo. Tapos yung sinigang, perfect sa tag-ulan, pampasigla sa katawan. At syempre, halo-halo, classic pampalamig sa mainit na araw. Huwag din natin kalimutan ang lechon, fiesta staple. Tapos yung tinola, simpleng chicken soup. Kaya besh, habang niluluto nyo to, isipin nyo ang bawat ulam sa Pilipinas, may kwento, history, at tawanan. Hindi lang pagkain ito, kundi experience na punong-puno ng memories. Halakhak. Kita-kits sa next kwentuhan. Bye!